Gaya ng maraming babae, kapag daw dinadatna ng buwan ng dalaw ang 28 taong gulang na si Beverly, may mga araw daw na talagang namimilipit siya sa sakit ng kanyang puson. Noong umpisa raw, akala niya karaniwang dysmenorrhea lang ang kanyang pinagdaraanan. Pero, noong umabot na rin daw sa 1 taon ang kanyang bleeding, nag-alala na raw siya. Year 2014 na nag-start yung bleeding talaga na continuous siya. So walang patid yung yung pagdurugo sa akin. So parang parang binaliwala ko lang. Yung sakit niya ay parang pinupukpukan ng martilyo o kaya ay minsan parang tinutusok ka sa loob. May tumutusok sa'yo sa loob na hindi mo mawari kung ano yun. Nang magpatingin si Beverly sa doktor, napag-alamang hindi lang daw basta-basta menstrual cramps ang kanyang nararamdaman. Mayroon pala siyang endometriosis, dahilan para sumakit ang kanyang puson at magkaroon ng excessive bleeding. Sa endometriosis, ang mga cell na bumubuo sa lining ng matres tumutubo rin sa ibang bahagi ng katawan gaya ng ovaryo, fallopian tube o kaya sa pantog. Pero dahil hindi na ilalabas ang mga cell na ito dahil nga wala sila sa matres, naiipon at namumuo ang mga ito kung saan sila tumubo. Kapag nangyari ito, nakararanas ng dysmenorrhea ang isang babae. Ang dysmenorrhea o pagsakit ng puson, pwedeng sintomas ng iba pang kondisyon o disorder. Merong dalawang klaseng dysmenorrhea. Meron tayong tinatawag na primary at saka yung secondary na dysmenorrhea. Ang primary dysmenorrhea, ito yung wala tayong nakitang dahilan pagkatapos ng evaluation o ng examination ng isang pasyente. Umaabot ng 4 hanggang 7 araw ang menstrual period ng isang babae. May mararamdamang kirot sa loob ng 2 araw, pero kapag lumampas na ito at nakaramdam pa rin ng sakit sa buong pagreregla, indikasyon na ito ng secondary dysmenorrhea na tulad ng sitwasyon ni Beverly. Ang secondary dysmenorrhea naman ay ito yung pagkatapos ng ating physical examination at yung mga procedures na ginawa natin sa isang pasyente tulad ng ultrasound, ay may nakita tayong organic cause tulad ng myoma o fibroid o yung endometriosis. Bukod sa endometriosis, pwede ring sintomas ng dysmenorrhea ang pagkakaroon ng myoma. Sa kondisyong ito, may tumor na benign o hindi nakaka-cancer na tumutubo sa matris. Dahil sa bukol, namamaga ang matris o kaya naman ay nababarhan ang labasan ng dugo. Tuloy, sumasakit ang puson ng isang babae. Gusto ko rin i-emphasize na ang menstrual cramps na naramdaman ng isang babae tuwing siya ay nireregla ay hindi normal. So ito ay pwede maging simptoma ng organic cause ng dysmenorrhea. Kaya kailangan na magpatingin sa doktor para ito ay mausisa kung ano yung dahilan ng menstrual cramps niya. Para naman maibsan ang sakit na dulot ng dysmenorrhea, pwedeng uminom ng painkillers. Umiwas din sa pagkain ng starchy food. Piliin ang green leafy vegetables at prutas tulad ng saging na mas makapagpapaganda ng daloy ng dugo. Gumamit ng hot compress at idampi ito sa puson para mabawasan ang pananakit nito. Umiwas din sa stress. Mahalaga rin ang pag-exercise lalo na kapag may period. Ang exercise kasi nagpapakawala ng endorphins sa katawan. Ito ang hormones na natural na kumukontra sa kirot na dala ng dysmenorrhea. Tandaan, ang simpleng kirot tuwing dinaratnan ay usual pero hindi ito normal. Kaya payo naman ni Doc, pantayan ang red days. At kapag nakakaramdam ng sakit, magpatingin agad sa espesyalista.